Hindi pumunta sa teatro si Basilio. Nanatili siya sa bahay ni Kapitan Tiago upang alagaan ang malubhang kalagayan nito. Habang binabasa niya ang kanyang aklat hinggil sa medisina, dumating si Simon. Kumusta ang may sakit? Ang buong katawan ay nakalata ng lasong apyan. Bukas o makalawa ay maaaring mamatay. Isang sulak ng kalooban ay maaaring makamatay sa kanya. Katulad ng Pilipinas. Nang mga sandaling iyon ay tinugtog ang 10 sa orasan. Kinilabutan si Simon at tinigil ang pagsasalita ng binata. Sa loob ng 1 oras ay magsisimula ng himagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas ay wala ng aral-aral, wala ng universidad, wala ng makikita kundi patayan. Ako'y nakahanda at natitiyak ko ang aking tagumpay. Kapag kami nagtagumpay, lahat ng taong hindi tumulong sa amin bagaman may kayang dumamay ay ituturing naming kaaway. Basilio, ako'y naparito sa iyo upang ihandog ang 2 bagay, ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ang aking kamatayan o kinabukasan? Sa pamahalang tabao sa amin, sa mga sumisiil sa iyo o sa iyong bayan, magpasya ka at hinihingi ng panahon. Naparito ako upang iligtas ka, alang-alang sa mga alaalang nag-uugnay sa atin. Sa piling ng mga maniniil o sa aking bayan, ano ang dapat kong gawin? Isang bagay na napakadali. Sa dahilang pamamahalaan ko ang kilusan ay hindi ko maiiwan ang alinmang labanan. Samantalang ang kaguluhan sa iba't ibang puok o syudad ay pamumunuan mo ang isang pangkat. Gibain ninyo ang pintuan ng Santa Clara at kunin mo roon ang isang tao na liban sa akin at kay Kapitan Tiago ay ikaw lamang ang nakakikilala. Hindi ka malalagay sa panganib. Si Maria Clara. Si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas, kaya ako bumalik at inibig kong mabuhay. Hinangad ko ang himagsikan sapagkat ang himagsikan lamang ang makapagbubukas sa akin ng mga pinto ng kumbento. Ay! Nahuli na kayo! Huling-huli na! At bakit? Namatay na si Maria Clara. Hindi totoo. Buhay si Maria Clara. Nararapat na mabuhay si Maria Clara. Iya'y tuwag na pagdadahilan. Hindi siya mamamatay at ngayong gabi ay liligtas ko siya o bukas ay patay ka. May ilang araw din napuan siya ng sakit at ako'y laging dumadalaw sa kumbento upang makibalita. Tingnan ninyo, narito ang liham ni Padre Salvi kay Padre Irene. Si Kapitan Tiago ay magdamag na umiiyak. Hinahagkan at humihingi ng tawad sa larawan ng kanyang anak, hanggang sa humantong sa labis na paghitit ng apyan. Kaninang hapon po'y tinugtog ang agunias para sa kanya. Patay na, nang hindi ko man lang nakita. Namatay na hindi man lamang. Ako'y nabubuhay ng dahil sa kanya. Namatay na nagtitiis. Pagkawika nito, pumanaog si Simon sa hagdan. Narinig ang tinitimting sigaw, kaya't ang binatay tumindig sa kanyang upuan na namumutlat nanginginig. Ngunit narinig ang yabag na papalayo at ang pinto sa ibaba ay bumalagpag sa pagkakasara. Nakatakda na ang gagawin ni Basilio sa araw na ito. Dadalaw sa mga may sakit at pagkatapos ay tutungo sa universidad para sa kanyang lisensiatura at makikipagkita kay Makaraig dahil sa gugugulin sa pagkuha ng kanyang grado. Nagasta niya ang malaking bahagi ng kanyang naimpok sa pagtubos kay Huli at sa pagkuha ng isang bahay na matitirhan nito at ng kanyang ingkong. Dahil sa lalim ng iniisip, nang dumating siya sa San Juan de Dios at tanungin ng kanyang mga kaibigan tungkol sa isang di umano'y paghihimagsik, ay napalundag siya at naalala ang binabalak ni Simon.
Ang paghihimagsik, natuklasan, at parang marami ang nasangkot. Marami ang nasangkot? At sino-sino? Mga estudyante, maraming estudyante. Iniisip ni Basilio na hindi na dapat pang magtanong at baka siya mahalata. Lumayo siya sa pulutong na ang binahilan ay ang pagdalaw sa mga may sakit. Isang kaibigang propesor sa klinika ang sumalubong sa kanya at nagtanong, "Nasa tiging ka ba kagabi?" Sasabihin ko sa inyo, masama ang lagay ni Kapitan Tiago at Ngunit, hindi ka ba kasali sa kapisanan ng mga estudyante? nagbibigay lamang ako ng abuloy. Kung gayon, pinapayuhan kitang umuwi na ngayon din at punitin ang lahat ng papel na maaring maglagay sa iyo sa panganib. Nagkibit ng balikat si Basilio. Wala siyang mga papel kundi mga tala para sa klinika. Nabigkas niya ang pangalan ni Simon sa usapan. Walang pakialam si Simon sa nangyari. May mga tulisan ba? Wala, kundi mga estudyante lamang. Ano kung gayon ang nangyari? Nakatagpo ng mga paskin na masasama ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam? Mula sa malayo ay namataan ni Basilio ang kanyang kaibigang si Isagani na namumutla. Pinasisigla niya ang ilang kaklase. Sino kaya ang may gawa ng gayong babala? Ano pa ang kailangan malaman natin? Hindi tayo ang dapat magsiyasat. Bahala sila. Doon sa may panganib, doon tayo dapat pumaroon, sapagkat naroon ang karangalan. Kung ang sinasabi ng mga paskin ay kaysa ng ating karangalan at damdamin, sino man ang sumulat ng mga iyo'y nararapat nating pasalamatan. Tumungo si Basilio sa bahay ni Makaraig. Matapos siyang paghintayin ng mga gwardya sibil, pumanaog si Makaraig na masayang nakikipag-usap sa kabong pinangungunahan ng isang alguasil. Bakit? Pati ba ikaw, Basilio? Naparito ako upang kausapin ka. Marangal na asal, noong mga araw na payapa ay lumalayo ka sa amin. Itinanong ng kabo ang pangalan ni Basilio at tiningnan ang listahan. Mabuti na lamang at kayo ang naparito. Kayo'y aming binarakip. At pati ba ako? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Sumakay ka sa karawahe at isasalaysay ko sa iyo ang nangyari sa hapunan kagabi. Lumulan sila sa naghihintay na karwahe. Sinabi ni Basilio ang dahilan ng pagtungo sa bahay ni Makaraig. Hindi siya hinayaang matapos ni Makaraig at kinamayan. Maaasahan mo ako, kaibigan. Sa araw ng iyong pagtatapos ay aanyayahan natin ang mga ginoong ito. Ang kabo at mga opisyal na dumakip sa kanila ang tinutukoy ni Makaraig. Sinabi ng general na kailangang may maiwang isa sa mga bilanggo upang maligtas ang karangalan ng kapangyarihan. Ang naiwan sa piitan ay si Basilio at walang mag-aalala sa kanya dahil naging alila ni Kapitan Tiago ayon kay Padre Irene. Nasa harap ng general ang mataas na kawani. Alila at nag-aaral? Kung gayon, iyan ang mapira. Palagay ko po'y ang binatang iyan ang siyang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti. Sa ganya'y lalong magiging mainam na halimbawa upang katakutan ng ibang magiging kaparusahan. Madalas na kailangang pasakitan ng isa para sa kagalingan ng marami. Ngunit hindi ba natatakot ang inyong kamahalan sa pananagutan? Paggalit na sumagot ang general na wala siyang dapat ikatakot at may karapatan siyang gumawa ng maibigan, gumawa ng maisipang gawin sa ikabubuti ng kapuluang ito. Sumagot ang mataas na kawani. Ang inyong kamahalan ay hindi nga inihalal ng bayang Pilipino kundi ng Espanya, at ito'y sapat ng dahilan upang tingnang mabuti ang mga Pilipino. Nang pumarito kayo sa Pilipinas ay nangako kayong mamamahala alinsunod sa katarungan at hahanapin ang kabutihan.
Pinangakuan ng mga unang hari ang mga pulong ito ng katarungan at ngayon pinaglalaroan natin ang buhay at kalayaan ng kanyang mga mamamayan. Pinangakuan nila ng liwanag, ngunit binubulag natin sapagkat natatakot tayong makita nila ang ating kalaswaan. Kung ang mga bagay-bagay ay di mabuti, maghihimagsik sila balang araw. Ang katuwiran ay papanig sa kanila at lilingapin sila ng mga taong may puri at ng lahat ng bayani sa daigdig. Mas nais ko pa ang mamatay ng dahil sa mga niyuyurakang karapatan ng mga naaapi, kaysa magtagumpay sa piling ng mga hangaring ikagagaling lamang ng isang bansa, gaya ng Espanya. Pagkatapos magsalita ng mataas na kawani, nagwika ang general. Alam ba ninyo kung kailan aalis ang Koreo? Ang mataas na kawani ay tumitig lamang sa general at tahimik na umalis. Natagpuan niya sa halamanan ang karwaheng naghihintay sa kanya. Nagwika siya sa alilang Indio na nagbukas ng pinto ng sasakyan. Kapag balang araw ay nakapagsarili na kayo, ay alalahanin ninyong sa Espanya ay may mga pusong tumibok ng dahil sa inyo at nakipaglaban para sa inyong mga karapatan. Makaraan ng 2 oras, iniharap ng mataas na kawani ang pagbibitiw niya sa tungkulin at ipinagtapat ang pagbabalik sa Espanya sa unang Koreyong aalis.